be quiet. Again, as approved by the Office of the Schools Division Superintendent, we have here our 3 visitors from the Philippine Islamic Propagator. Let's give them a round of applause. They will be with us for 15 to 20 minutes to give their message. The father is the director, Sir Sheikh Engineer Ernesto Abdul Rahman Cruz. A round of applause. And his 2 sons, the first, the eldest, is the president, Sheikh Mark Anthony Abdul Rahman Cruz, the son of the director. And you raise your hand, sir, to be recognized. And the second son is the treasurer of this Philippine Islamic Propagator, Sir Ostad Mark Guyver Abdullah Cruz. Our dear visitors, may I inform you also that our principal is Sir Diosdado de la Cruz, who is on leave. Okay, I'll give the microphone to them. A round of applause. Thank you very much. Good morning students. Magandang umaga po sa inyong lahat. Just to be cleared, I am Mark Anthony Abdul Rahman Cruz. I am the president of the Philippine Islamic Propagator. With me is my father, Mr. Engineer Abdul Rahman, and my brother, Abdullah Cruz. I would like first to thank for giving us this privilege to talk in front of you, my dear students. And thank you, Mrs. Ana Cuevas, and to our principal for this privilege. Makikita nyo kami sa YouTube and then Facebook. Just type only Philippine Islamic Propagators. My dear students, mga dati po kaming Christian. So as what we have observed on your activities this minute ago, nakita namin ang napakaganda at progreso po ninyo. Napakahusay ng pagdadala po sa inyo ng inyong schools. So meron lang po tayong konting lectures na ibibigay sa inyo na kung saan makakatulong po sa pag-unlad po sa bawat isa sa inyo. Because as we see, all the students like you, like everyone else present, we are the future leaders of our beloved country. So, in order to become a good leader in this country, we should participate and understand every culture, beliefs of every sections and sectors of not only for the companies and siyempre pati sa mga religion. So, dati kaming Christian na nag-Muslim ngayon. So, ang tanong, meron ba dito may mga kapitbahay na mga Muslim? Meron ba dito mga kaibigan mga Muslim? Kilala niyo ba kung ano ang Muslim? Ang alam kasi natin, actually I'm not the one who is going to give the lecture. The one who will deliver the lecture will be my father. I'm just going to give you an introduction so that you may catch up what will the lecturer would be or would say. Mostly, especially mga kagaya ninyo, pag nakapunta tayo sa palengke, pag nakakita tayo ng isang an individual person, especially who is selling some kind of goods or products in the market, makikita nyo pag ganito, sasabihin kagad, Muslim na. Muslim. And then sometimes, when we saw it on TV, watch some news, marinig natin, may nagpasabog, Muslim. Okay? Pagka meron namang when we have visited in some restaurant or canteen, pag hindi siya kumakain ng baboy, sasabihin kagad natin, Muslim. And mostly here in Mindanao, when you said Muslim or Muslim, hindi natin alam or bakit there's an instance na nararamdaman tayo sa ating puso at ating isip that there's a barrier between Christian and Muslim. Kahit nasabihin pa natin walang discrimination. Why? What's the reason? So in order for us na makuha o maalis yung barrier na yan or division na yan, we as a Philippine Islamic Propagator, our advocacy kasi is for peace, unity, and progress. So to achieve peace, to achieve unity, and to achieve progress, first is magkaroon tayo ng proper acknowledgement, proper distribution, proper sharing of both beliefs on both parties.
Gets nyo, guys? So, ibig sabihin, para maalis yung boundary. Kasi bakit ba nagkakaroon boundary ang Christian at saka si Muslim? Unang-una, suplado kasi si Muslim or suplado si Christian. Hindi nag-uusap. Hindi tuloy natin nalalaman kung ano yung belief ni Christian at yung belief ni Muslim. Eh, kagaya ko, Christian ako dati, so alam ko ang belief ninyo, eh, paano doon sa mga hindi. So, this day, ang ibibigay namin sa inyo is for you to understand who is Allah. Because as we all know, Muslims, we all worship Allah. And then, as a Muslim now, para sa amin, who is now Jesus Christ? As we all both know, that the Christian, they worship Jesus Christ as your Lord. Am I right? And the third is who is Muhammad? As we all know, that the Muslim prophet is Muhammad. And the fourth is what is Quran. And as we all know, that the Muslim is using Quran instead of the Bible. So, the main thing is, kung malalaman natin yan, it's a very short explanation na madadala natin pagdating natin sa ibang bansa o sa ibang lugar man tayo mapunta, na yung nakatiting na impormasyon na yon na magbibigay sa atin ng very big spark in order for us to understand a better understanding between both parties to avoid deviation. Okay? So, focus. And if you have any question after the discussion, I am willing, or we are willing to accept any kind of question, whether it is against Islam, so that we can erase the doubt. So, students, magandang umaga. Mayong buntag, anong lugar ito? Aluran. Maraming salamat po sa inyo. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga anak. At ako po ay nagpapasalamat ng labis-labis sa ating pong sa Division Office, sa kung saan ako nagsimula para magbigyan ako ng pagkakataon na makalapit sa inyo. At ganoon din po sa ating principals and guidance at sa mga teachers. At siyempre mga student, mga minamahal kong mga kapatid, kasi naisip po namin na maybe 10 years from now, kayo na ang susunod sa amin. Kayo na maaaring isa sa inyo ay maging senador o iba sa inyo maging presidente o whatever. Ano man ang ating pupuntahan sa unahan ng parang panahon. Ngayong araw na to, ginawa namin ang paraan na magkaroon kami ng facilitation na may pabot sa inyo ang simpleng mensahe. Ang simpleng mensahe, ang pinakabuod is pangkapayapaan, ng pangkalahatan. Not only for our country, but for the whole world. Para maintindihan natin, mga minamahal ko mga kapatid, iisa lang ang sinabi nyo kanina na intindihan ko. Ang sabi niyo sa akin kanina, good morning visitor, peace. You know what is the meaning of that? Yes. But in the behind of that, meron pang isang napaka-importanting meaning ng peace na ginawa nyo. The meaning of peace that you said to me is Islam. Islam is salam, kapayapaan. Peace. If you clean your Islam, pag malinis ka sa isip, sa puso at sa pananalita at sa gawain, yun ang Islam. So, kapag katulad ng sinabi ko kanina, na sinabi ng anak ko kanina, nagkakaroon sometimes, not all of us, na nagkakaroon tayo ng division because of this, because of that. And ang problema natin, look at this, sinabi ng anak ko kanina, pag meron to is Muslim, but it's not, pag tinanggal is not. Diba no? Kung papasok ako rito, hindi ko susuotan, sabihin nyo, oy, ang ganda naman ng pogi naman nun. Sabi ng mama ko yon, nung bata pa ako, ewan ko lang ngayon. Eh ngayon, pag sinuot ko to, oy, Muslim yan. Yung iba sasabihin, naku, hindi kaya ganun yan, baka ganito. Hindi ganun, mga minamahal ko mga kapatid. Imagine, ang turo ng teachers nyo rito, kanina pa kami, tuwan-tuwa kami, no? Yun ang Islam. Kabutihan para sa pangkinabukasan, kabutihan para sa pagpapurit, pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Nanumpa kayo kanina? This is Islam. So, ibig sabihin, naging Muslim lang ako sa anong dahilan? Because ako ay kumilala sa naglikha ng langit at lupa. Sino siya? Ang Allah. Capital A, double L, A-H. Ano ang itsura ng Allah? Ang itsura ng Allah, wala siyang, sabi nga ng Bible, ako'y Diyos, ako'y nag-iisa. Hindi ako tao, hindi ako pinanganak. Walang iba-liban sa akin, wala akong katulad. Ako ang naglalang ng langit at lupa, ako naglalang kay Adan at Eva. At siya ang pinakilala ng lahat ng propeta. Anong itsura niya? Hindi siya espiritu, hindi siya ama, anak o ano paman. Wala siyang espiritu, wala siyang anyo, wala lahat. Ang Allah, sabi nga ng Quran, yung sinabi ko kanina,
Arabic lang. Kasi yung huling kapahayagan na binigay ng Allah, yung revelation, na binigay ng Allah kay Prophet Muhammad, yung last prophet, is Quran. Sabi nga ng Allah sa Quran, ito ako, mga tao, ito ako. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ito ako. Ako ay nag-iisa. Ako'y ganap, sandigan ninyong lahat. Sa akin nagmumula ang lahat ng aking kailangan, sabi ng Allah. Ako'y hindi pinanganak at hindi siya nagkaanak, sabi ng Allah. At siya ay nag-iisa. Kapag ang mga Muslim ay nagdadasal, iniisip niya ang Allah na sa kanyang harapan pero wala siya nakikita. Paano ba magdasal ang mga Muslim? Katulad din ang ginawa ni Jesus Christ sa Bible. Sabi nga ng Bible, at siya ay naglakad sa dako paroon at siya ay nagpatirapat na nalangin. Ganito nagpapatirapa. Ayan. In the Bible, lahat ng propeta, even Jesus Christ, pagka nagdadasal is ganon. Si Jesus Christ sa amin is prophet. Mahal namin isang propeta. Ang tawag namin sa kanya si Isa, alaihi wasalam. At ang Quran, ang hawak ng anak ko. Ayan. Yan ay original na kasulatan na binigay sa uling propeta si Prophet Muhammad. Ang original niya ay naisulat sa dahon, sa balat ng hayop, sa buto ng hayop, sa puno ng dahon ng palmera at balat ng puno ng palmera. Anak, dito ka na lang, itaas mo na lang dito, ikot mo lang siya. Ang original, tapos isinalibro. Ipinasaya kung paano binigyan ng revelasyon si Jesus Christ, ganun din kay Moises, kay David, kay Abraham, ganun din kay Prophet Muhammad. Ang paniniwala namin sa Prophet Jesus Christ, anak ni Malka, ay isang propeta. Kaya naman mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng Prophet Muhammad, magmahalan tayo sa isa't isa. Nagkataon lang ikaw ay Christian, Judaism, walang problema mga minamahal ko mga kapatid. Wala. Huwag tayong papayag na ang relihiyon na maging dahilan ng ating pagkahati-hati. Yan ang aming facility. Bakit? Budahismo ka, ang tatay mo si Adan. Ang nanay mo si Eva. Ganun din ako. Judahismo ka, Christian ako, Muslim ka. Iisa lang ating pinagmulan. Kung ano man ang iyong religion, I respect. At ito ang religion ko, respect ko to. Respect niyo kami dito. Genius mo si Jesus Christ, I respect you. At naging propeta ko si Jesus, respect me. Magmahalan tayo. Ang kinakain ko, kanin. Ang kinakain nyo, kanin. Umiinom akong tubig, umiinom kayong tubig. Ibig ko sabihin mga anak ko kayo from Adam and Eve. Kung may dumarating sa mga punto, iba-ibang lugar, panig ng mundo, o lalo na sa bansa natin, si ganon, si Muslim pumapatay. Si Muslim ganito ginagawa. Tatandaan po ninyo, walang sinabi ang Allah sa Biblia, hoy, tao, sambahin mo ako, gumawa ka ng masama. Pero ang sabi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Kaya nagkakasala ang mga kamusliman dahil alahi siya ni Adan. Ano man ang ating relihiyon, nagkakamali tayo. So huwag tayong titingin sa pagkakamali ng tao. Huwag. Gumawa ka ng mabuti. Mga anak, gumawa kayo ng mabuti. Kung ano tinuro ng nanay nyo, ano tinuro ng papa ninyo, ano tinuro ng teachers ninyo, gawin ninyo. Yan ang Islam. Habang umuusbag ang ating technology, ang pinag-uusapan nyo kanina, DCC, kasama ng ating kapalaran. Mga minamahal ko mga iho, mga anak, patawarin nyo po ang aming pang-iistorbo. Ito po isang malaking parte para sa aming mga kamusliman. Napapansin ninyo, kinuha na namin kayo ng video. Why? Gusto kong ipakita sa buong mundo na kayo, mga Kristiyano, anuman ang inyong relihiyon, at kami, kamusliman, 3 man lang ang bilang namin mag-aama. Gusto kong ipakita sa buong mundo, iisa lang tayo. Dapat tayo mag-unawaan sa isa't isa. Gobyerno ng Kristiyano, walang problema. Gobyerno ng Muslim, walang problema. Kung nagkamali si Muslim, patawarin nyo, tao lang siya. Mag-usap tayo. So, kung magiging presidente ang isa sa inyo pagdating ng panahon dito, huwag kayong papayag na ang batas natin ay para lamang sa Christian. Kung ang Muslim naman ang magiging presidente, hindi naman kami papayag na ang batas ay para lang sa Muslim. Dapat pantay-pantay tayo. At ako po ay tunay na nagpapasalamat at nagmamahal, nagpaparamdam ng pagmamahal sa ating mahal na principals at guidance counselors sa pagtanggap po ninyo sa amin. Sa totoo lang, natutuwa po kami kanina. Hindi ko lang magawang tumalon o pakasaya.
Dahil bakit? Siyempre may edad na ako para magtatatalon. Napakalaki na ng inuswag o napakalayo na ng inabot ng ating mga estudyante. At kahit hindi ko inaasahan na ganito ang lugar ninyo, kasi siyempre lumaki ako Maynila. Hindi ko ini-expect na ang estudyante pala ng kahit nasabihin natin public school, but it's not. Public school, galing din po akong public. Ang mga ano ko nga lang po, no, ano yan, nag-private po sila, doon sila sa Cabatbaran, Agusan del Norte. Ang ibig ko sabihin, nagulat ako, yung liblib na lugar, pero advance ang paningin ko sa inyo. So I salute our teachers, I salute our principals, I salute our government. So I salute every one of you. Sana, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling ko ulit mga anak ha, love each other. Mahalin natin ang bawat isa sa atin. Kalikasan, ang ating mamamayan, ang ating bansa. Tatandaan ninyo, nagpunta lang ako rito para representative ng Islam o ng kamusliman. Mga minamahal ko mga kapatid, pwede na kami magpaalam. Ang isa lang ang gusto ko sabihin sa inyo ulit. Huwag kayong papayag na ang religion ng ating maging dahilang pagkati-hati. Mahalin natin ang ating presidente, mahalin na ang ating gobyerno, sumunod tayo sa batas. Pag kami nagkamaling Muslim, mag-usap kayo. May barangay tayo dyan, may PNP tayo dyan. May korte tayo dyan. Pero wag niyo sasabihin, si Muslim gano'n, si Muslim ganyan. Hindi, wag. Kasi alam niyo kung ano ibig sabihin ng Muslim? Ang ibig sabihin ng Muslim, yung nilalang ng Allah. Ang araw, ang buwan, ang bituin Muslim. Ang lupa, ang tubig, ang hangin Muslim. Kayo rin ay Muslim. Si Adan Muslim, si Eva Muslim. Naging Christian kayo sa edad ng 11 years old. Nawala kayo sa pagiging Muslim. Kung namatay kayo ng 10 years old, paraiso na kayo. Kaya kung may mga kamag-anak kayo na namatay ng 10 years old, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, paraiso na siya. Pag 11 ninyo, ayun yan sa katuruan sa Islam. Katuruan sa Islam yan. Kung you believe, thank you. If not, it's fine. Namatay kayo, 11 years old, naging Christian kayo, Budahismo kayo, doon na kayo naging Budahismo Christian. Ang Muslim, yun ang Muslim. Ang Islam is batas. Sabi ng Allah, hoy, mga tao, sampahin natin siya naging isa. Paniwalaan ng lahat ng propeta. Magmula kay Adan, Noe, Moises, David, Abraham, Jesus, at propeta Muhammad. Paniwalaan ng lahat ng kasulatan. Kasulatan ni Moises, David, Abraham, Jesus, at yung huling kasulatan ng Quran. At paniwalaan natin yung huling propeta si Prophet Muhammad. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, magandang umaga sa inyo. Alam kong pasong-paso na kayo. At wala ko nakitang pangit. Puro kayo magaganda. Pati mga putas ko magaganda. Mabuhay ang anunan. Mabuhay ang ating high school at ng public school sa Aluran. Mabuhay ang ating principal. Mabuhay ang ating guidance counselor. Mabuhay ang ating teachers. Pagpalain nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mamamayan sa Aluran at sa buong Kapuluan. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Thank you very much. Thank you very much.